Magandang umaga po mga kamanok. Welcome po sa ating YouTube channel at ganun din po sa ating FB page. Doon po sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating FB page at nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay paki-subscribe na lang po at paki-follow na din para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload. Ngayon naman po mga kamanok ay i-share ko lang po sa inyo kung ano po yung mga abnormality na pwede nating ma-encounter sa ating pagbibreed. Kung ito ba ay namamana o hindi ng ating mga sisiw. Bali mga kamanok, hindi lang po isa, dalawa o tatlo yung aking na-encounter na abnormality sa aking pagbibreed. Isa-isahin po natin mga kamanok yung mga na-encounter ko. Ang una po mga kamanok, ang na-encounter ko pong abnormalidad ay yung tabingi po o balikot po yung kanilang tuka. So yung ganyang cases po mga kamanok na abnormalidad sa ating pagbibreed, pag kayo po ay naka-encounter ng ganyan sa inyong mga sisiw o manok, hindi po yan na ipapasa ng kanilang nanay o tatay sa kanilang mga sisiw. Maaari pong nangyayari yung ganong uri ng abnormalidad mga kamanok during ng kanilang pamimisa. Hindi po siguro agad sila makalabas dun sa kanilang eggshell, kaya nangyayari yung ganong tabingi yung kanilang tuka. At yung pangalawa mga kamanok ay yung kulang po yung bagwis sa kanilang pakpak. Pag binukam nyo po yung kanilang pakpak, kulang po yung bagwis nila ng isang piraso o kung hindi naman kulang ay maliit po yung bagwis nya. So isa pa rin pong abnormalidad yan na na-encounter ko. At yung ganyan pong cases mga kamanok ay naipamamana po yan ng kanyang tatay o kanyang nanay sa kanyang mga sisiw. Dahil yung aking pong broodhen na ginamit ay ganyan po mga kamanok, kulang po yung isang bagwis niya. At nakapagpalabas po din ako ng mga sisiw na kulang din po yung bagwis. So ibig sabihin po na ipamana nung kanyang nanay sa kanyang mga anak. At kapag nagpalit na po sila ng balahibo o naglugo na po sila, yung iba pong kulang yung bagwis ay nakukumpleto at yung iba naman ay hindi talaga. At yung pangatlo naman po mga kamanok ay tabingi po yung buntot. So yung tabingi po ang buntot mga kamanok ay hindi po na ipapasa yan ng kanilang mga magulang sa kanilang anak. So nangyayari po yan mga kamanok kapag yung isoy nila na tinutubuan ng buntot nila na balahibo ay maliit at mahaba po yung kanilang buntot, may tendency po talaga na tumabingi. Ang isa pa pong dahilan mga kamanok ng pagtabingi ng kanilang mga buntot ay kapag tinamaan po sila ng sakit. Katulad po nitong aking dalawang baby cockerel na ito, mapapansin po ninyo na yung isa ay tabingi na yung buntot niya. Nung hindi pa po tinatamaan ng sipon yung isa dyan, ay maganda po naman talaga yung buntot nila. At ngayon nung after po tinamaan siya ng sipon, yan na po yung nangyari mga kamanok, tumabingi na. At ang gagawin po nating solusyon dyan ay puputulin po natin yung buntot nila para bumalik po sa dati o hindi po sila maging tabingi yung buntot. At ang pang-apat po mga kamanok ay yung tabingi ang buto sa pitso. Yung ganyan pong abnormalidad mga kamanok ay hindi po na ipapasa ng isang nanay o tatay sa kanyang anak. Yung panlima naman po mga kamanok ay yung piki o sakang. Bihirang-bihira naman po ako makakakita ng sakang na manok, kundi madalas po ay piki. Ang pagkapiki po ng ating mga sisiw o manok ay naipapamana po yan ng magulang. Ngayon po kung ang ginamit yung broodcock at broodhen ay piki, natural po nalalabas yung mga sisiw ninyo ay piki din. Pero kung ang ginamit nyo pong broodcock o broodhen ay maganda yung tindig, balansyado, malawak yung silong at ang lumabas pong mga anak niya ay piki, maaari pong sa kulungan sila lumaki. At kung hindi naman ay maaari po dun sa mga inimfuse na bloodline dun sa inyong broodcock o broodhen. Kaya mainam po mga kamanok na pag umidad po ng 1.5 to 2 months yung ating mga sisiw ay ibaba na po agad natin sila sa lupa para nang sa ganun makuha po natin yung ganda ng tindig nila, hindi po sila maging sakang, hindi po maging piki. So kapag high station po yung ating mga manok mga kamanok, napaka-prone po niyan sa pagiging piki pag lumaki po yan sa kulungan. Kahit ang nanay po niyan at ang tatay ay balansyado yung tindig, kapag yan po ay lumaking kulungan, talaga pong lalabas yan ay piki.
At ang panglima naman po mga kamanok ay yung kabig, yung mga daliri. Ito po ay pwedeng maipamana nung kanilang mga magulang sa kanilang mga sisiw at pwede ring hindi. Depende po sa pagbibreed yung ginagawa natin mga kamanok. Kung pag-i-inbreed po yung breeding na ginagawa natin, maaari pong may lumabas na kabig dun sa ating mga palahi. At kung hindi naman po pag-i-inbreed, yung ginagawa nating pagpapalahi at may lumabas pa rin pong kabig, maaari po yun dun sa kanyang pagpisa. Hindi po agad makalabas dun sa eggshell nila. Yun po yung nakikita kong isang dahilan kung bakit may lumalabas na kabig sa ating pagpapalahi kahit hindi sila inbreed. Ayun lang po mga kamanok, sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman at impormasyon tungkol po sa mga nai-encounter nating abnormalidad sa ating mga sisiw o manok sa ating pagpapalahi. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.